Actually, yung mga reference ninyo, ginagamit din talaga nila yan. Hinahanap talaga nila yung mga reference na yan, yung mga pangalan na ibinibigay ninyo. Hinahanap din nila yan sa mga FB. Tinitignan nila kung mga common friend nyo yan o kahit sino na maaari makakonik papunta sa inyo. Kung sakasakali hindi na kayo nakokontak, hindi na kayo natatawagan, hindi na kayo nahaharas, itong mga ola, kapag sila naniningil na, at kung ano na yung mga sinasabi sa inyo para nang mapahiya kayo dito sa mga ola na naniningil sa inyo. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, bago tayo magsimula, ay maglalambing lang po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun, meron ako nakakitang post na paano po kung yung nilagay mo reference, hanapin sa FB, tapos sila ang i-post. Which is, isa yan sa mga ginagawa nila. Hanapin yung mga binibigay nyo reference, names, mga reference ng mga pangalan, number, kung friends nyo sa FB, yan ang gagawin nila para ipahiya kayo through social media. Comment yan sa mga Facebook page nila, sa mga Facebook account. Tapos ang gagawin yan, pag hindi talaga kayo matinag, masingil at walang mapipiga sa inyo, pwede rin nilang gamitin yan na pahiyain yung picture ng mga kaibigan nyo. Gamitin nila na pang-profile picture doon sa mga OLA, itong mga OLA agent, doon sa mga dummy account nila. Tapos ipopost nila ng scammer din yung mga yan. Ipopost nila ng mga kahihiyan para lang ma-blackmail kayo, ma-blackmail din sila, na pati sila ay maobliga magbayad ng mga utang natin. Pero syempre dahil alam nilang wala silang utang doon at ginagamit lang din sila at pinang-blackmail lang sa mga biktima ng OLA na hindi nakakabayad, kahit ako di ko babayaran nyo kahit i-post mo ako eh. Di ba? Ngayon, kung ako magre-reklamo naman, pwede mong i-file ng complaint yan sa National Privacy Commission tsaka sa NBI o Anti-Cybercrime o sa PNP Anti-Cybercrime. Pwede naman niya i-file doon para malaman kung sakasakali kung sino yung agent na yan, kung anong lending company yan na nangaharas at umaabuso dito sa kanilang mga maling pamamaraan ng panginingil, na pati yung walang utang na nilagay lang doon sa reference, o kaya naman kahit hindi mo reference, basta na-search nila na common friend kayo nitong mga hindi nakabayad ng utang dito sa OLA, eh gagawin nila yan. Tandaan niyo, ang dami ko na nakita mga OLA agent na dummy account na ginagamit din yung mga profile picture ng mga biktima, profile picture ng mga hindi naman nakautang. Ganoon ang ginagawa ng mga yan. Modus na talaga nila yan. Kaya huwag kayo nagpapaniwala na kapag kayo pinapahiya, eh isipin nyo na lang ng, ay, hindi man totoo yan eh. Ako nga, na-post mismo picture ko, yung Facebook page ko, talaga na-post. Wala lang. Hayaan ko lang. Alam ko bakit? Kasi alam ko naman sa sarili ko na, alam ko may utang ako, pero wala naman silang karapatan magsabi na scammer ako, magnanakaw ako, balasubas ako. Diba? Sino ba yung mas balasubas sa amin? Sila na nakadami account, tapos ako yung tunay na profile pic ko yung ginagamit ko, yung tunay ko pagkatawag na nakalagay doon. Yung pangalan lang, syempre codename ko yung janitor eh. Yun nga lang, yun ang isa sa mga dahilan ko bakit ako nagtaka rin, paano nila ako nahanap. It's because siguro talaga ang aking teorya talaga is common friend. Dahil yung tunay kong account na na ngayon, hindi ko na ginagamit, doon sila tumingin. Dahil syempre, titignan nila yung tunay kong pangalan na ginamit ko noon. Kaya kung kayo, nakapag-loan dyan sa mga OLA, nakautang kayo dyan, please, i-private nyo na, i-lock nyo na yan. Tapos kung sakasakali talaga hindi nyo mapigilan umutang dyan sa mga yan, i-private nyo ng only me yung inyong mga Facebook accounts, yung mga Facebook friends nyo, yung mga taong hindi naman dapat madamay, yung mga number ninyo, yung mga impormasyon na dapat itago sa inyo, i-only nyo na para hindi makita ng mga all agent. Tapos yung mga kamag-anak nyo, i-friends, ano na lang yung seen by friends lang only. Kumbaga kayo lang. Diba? Ganun lang yun. Tapos kung magpo-post kayo, hanggat maaari, iwasan nyo muna. Tapos kung malalaman nyo na meron kayong mga kakilala na nasa reference na ilagay nyo, nakuha rin nila sa Facebook account ninyo, sa Facebook page, kausapin nyo na rin na nadadamay lang din sila at hindi nyo sinasadya. Tandaan yan, gagawin talaga ng mga yan, yung mga reference nyo na binigay, pupusahan namin, pupus nila yan, gagamitin pang blackmail.
Tandaan nyo, ganyan talaga ang modus ng mga ula agent para lang makapaningil. Tapos, kahit bayad ka na, gagawin pa rin nila yun. Kaya nga loan shark eh. Kaya nga isa kaya nga sabi ko sa'yo, modus yung ginagawa nila ngayon. Hindi na yan paniningil ng utang. Extortion na yan. Pamamahiya na yan. Tawag doon, excuse me, tawag doon, shame campaign. Para lang sabihin na may utang ka, kahit bayad ka na, talagang pipagain ka ng mga yan. Ganun estilo ng mga yan. Kaya nga nalulungkot ako kung bakit ang daming ebidensya, kompleto, recados, lahat ng isinampas sa korte, tapos ngayon, dismiss yung kaso. Diba? Kausap ko si Kikay kanina, totoo lang, kausap namin sa group, doon sa mga admin ng mga grupo, ng mga National Alliance sa mga lending, ng mga lending victims, ng mga online lending victims, no? Kausap kami, nagtanong kami kung bakit wala naman daw problema yung mga pinasa nilang kaso, yung mga pinayar nilang mga evidence. Hinihintay na lang nila yung paglipat, pag-transfer sa BJMP ng mga ula agent. Then after that, suddenly, boom! Dismiss. Wala na. Pero yung na yan, yung mga ula agent, to lilinawin ko lang, no? Kahit dismiss yung kaso, meron silang pending case na hihintay doon sa NBI. Kumbaga, meron na silang criminal record. Kasi, hindi lang kumbaga, meron silang, pending case nga, pending case doon sa korte. Kasi, pag sinabing dismiss, hindi naman porket na-dismiss yan, mawawala na yung kaso mo. Maliban na lang kung talagang hindi nakakabulin. Pero alam ko, magmo-motion for reconsideration pa rin naman yung grupo para i-apila pa yan kung sakasakali para mabalik pa. Ang iniisip ko dyan, hindi ko rin, ang iniisip ko nga baka mamaya, kung ano man yung iniisip nyo, baka isa tayo ng mga iniisip. Dahil nga kompleto naman kompleto ng ebidensya, kompleto ng testigo, kompleto sa lahat ng mga forensic evidence na nandun na nakuha nila yung mga, tawag doon, yung mga aparato na kung saan yung na-read nila, di ba? Binabaan nila ng ng search warrant. Tapos ngayon, nagkaroon ng preliminary investigation. Tambak-tambak, 5 kaso yun, yung sinampa nila. Tapos ganun. Kaya sabi niyo, yung ginagawa nila man, parang nagiging nanonormalize lang sa mga ula agent yung paggamit ng mga tao para lang ipahiya yung mga may utang. Diba, biruin mo, kahit hindi mo sure na kung magkano talaga yung inutang mo. Sabihin natin, meron tayong utang na 3,000, dumating 1,500. Tapos nagbigay tayo ng mga reference number ng kakilala natin, kunwari, isama natin nanay natin, kapatid natin, kaibigan natin, di ba? Kukuha sila ng 5 kadalasan sila 5 tao. Nasa 5 tao na yon, kung hindi pa kayo nakapag-lock profile ng Facebook nyo, doon pa lang magse-search na yung mga yan. Kaya mag-ingat kayo, ha? Bago kayo umutang, tandaan, i-lock nyo na yan, mag-kunini na kayo. Kaya hanggat maaari, huwag nyo nang pahintulutan na may makuha pa sila sa inyo ng mga kamag-anak nyo, kaibigan. Ngayon, kung sa mga cellphone nyo naman, may mga pangalan din na sa ganito ganon, yung mga number, malamang yan, titignan nila kung ano yung mga pangalan niya sa Gcash huhulaan nila yan, tapos doon nila kukuha ng impormasyon, tapos hahanapin sa Facebook. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa paglalagay ng mga ng mga apps. Tandaan nyo, kapag naman rin kayo nagkaroon na ng utang at di nyo kayang bayaran at hinaharas na kayo, advice ko na lang talaga, palit SIM na lang kayo. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin na tinatakasan Hindi nyo lang talaga kaya yung harassments. Minsan talaga, sobrang stress ang ibibigay ng mga yan. Hindi yung normal na stress lang dahil sa trabaho. Sila stress na, tawag doon, ipupush ka through the limit hanggang sa magkaroon ka ng depression. At yun ang magiging malaking problema, yung mental health. Tandaan nyo, kung sa physical lang, okay lang. Kahit magsuntukan tayo rito, kahit magbugbugan dito, diba? Ganun mga words, no? Pero yung mga mental stress na binibigay nila, medyo mahirap kalaban. Nagkakasakit ka talaga, halos para kang lalagnatin sa sobrang dami ng iniisip mo. So yun, mga ka-Johnny, payo ko lang, i-lock nyo na yung mga Facebook nyo kung sakasakali may mga utang kayo at di nyo mabayaran at meron kayo mga kaibigan na nandiyan sa mga Facebook ninyo, dyan sa mga contacts ninyo. Please, unallowed nyo na, disallowed nyo na yung mga ulam ninyo para makapag-ingat na rin po kayo dahil nga mas magiging maigting yung gagawin nila pangharas sa inyo ngayon, may mga nakalayan ng mga ula agent. So yun, sana nakatulong video nito. Muli, pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming po salamat, hanggang sa muli.